Mga kaibigan, napanood nyo na po ba siya? Masarap pamasyal dito. Oh, Alam nyo po ba na kaanib sila sa Iglesia ni Cristo? At ngayon po, makakapanayan po namin sila. Di ba, Tatay Reyno? Opo, ayan na nga si nanay, oh. Nay, andyan na po pala kayo. Saan po kayo dumaan? Mga kaibigan, narito po kami sa Valenzuela City, dito po sa Barangay Polo. Kagaya po ng aming ipinangako sa inyo, ay kakapanayamin po natin si Nanay Adoracion Ocumen, o lalong kilala sa tawag na Nanay Ine. Di ba, Tatay Reyno? Opo. Magandang maga po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po at pinatuloy niyo kami dito sa inyong tahanan. Ano? Kinakabahan mo kami, Tatay Reyno. Ako nga ninenero kasi si nga nanay. Natural na natural. Sikat na sikat si Nanay, Oo, di ba? opo. Sa Instagram. Nay, di ba? nakailang views po yun? sa ngayon po, 13 million. Wow. 13 million. Dami. Opo. At saka hindi po mga pangkaraniwan lang yung nakapanood, kahit yata mga celebrities, 'di ba, ay nakapanood at At nag-comment. nagko-comment. O yan, tama. Kaya at napanood namin kayo sa isang programa sa telebisyon. Oho, at doon ay nalaman namin yung ilang mga istorya ninyo ni Tatay Eduardo. Ngayon ay mas lalaliman pa po natin para po sa ating mga taga-subaybay yung kwento ng buhay po ninyo. Di ba? Gusto niyo po ba yun, mga kaibigan? Opo, Di ba? sigurado yan. Ayan. Simulan po natin sa ganito, Tatay Sige Reyno. po. Ano? Paano po kayo nagkakilala ni Tatay Eduardo? Kapitbahay po kami. May sari-sari store kami. Lagi siyang nandun. Lagi niyang kinakausap ang nanay ko kasi malapit siya sa nanay ko. Si nanay, ang Nanay. dinaanan. ni Ka Opo. Eduardo. Kasi ako lagi niyang inaasar. Kaya inis din ako sa kanya. Paano Si kayo nanay ko, inaasar? ang pangit mo. Sinasabi sa inyo yun? Opo. Ginaganon ako. O, niya. sabi ninyo. Sabi ko, kahit ikaw na lang ang lalaki dito sa mundo, hindi ko gugustuhin. O, pagkatapos nun, ano nangyari? Ano po, meron po kami paarkilahan ng comics. Kung alin yung- naalala ko yung comics na yan eh. Kung alin yung binabasa ko, yun ang gusto na kunin. Ayun. Binigay ko po. Talagang inaasar kayo, ho? po. Tapos nung dali-dali naman, isinuli agad. Tapos nung buksan ko, may nakalagay na love letter. I love you, sabi. Isa na naman si pang-aasar niya sa akin. Akala nyo inaasar pa rin Opo, kayo. opo. Na hindi siya seryoso doon sa ginawa Opo. niya. Sabihin, mabasa niyo yung love letter niya, parang baliwala lang sa Opo, inyo. lagi niya akong inaasar. Pero ang nanay ko kasi, sabi ng nanay ko, mabait naman si Eddie. Sabi, Tatay Eddie. gusto ko siya mapangasawa mo. Sabi ng nanay ko. Kaya para bang yung damdamin ko, nagbago na opo, Binigyan niyo siya ng second chance. opo. Dahil may blessing ni nanay. Opo. Parang ang nanay ko unang niligawan niya. Ano po ang naging damdamin ninyo para kay Tatay Eddie? Kalaunan po, napalapit na siya sa akin. Dahil yun nga din sa sinasabi ng nanay ko, wala ka nang hanapin kay Eddie, mabait na bata. Unang-una, Iglesia ni Cristo, walang bisyo. May napansin ako Tatay Reyno. Opo. Kasi yung ginawa ni Tatay Eddie, nagpaalam muna sa magulang doon sa Ligaw Kristiyano ang tawag doon. Ayan, kumbaga Ligaw hindi yung Christian. dumiretso na kaagad kay Nanay Ine. Nagpasintabi muna sa magulang di ba? At ang kahalagahan nakuha niya yung Loob approval ng nanay. ng nanay, di ba? Pagkatapos po noon na naipagkasundo kayo, nag-usap-usap po kayo. Ikinasal kayo ng Ikinasal Disyembre. na kayo December. Natatandaan niyo pa po ba kung anong petsa ho yun? Nung kinasal kayo? December 4, 1971. 1971. Ayan. 54 years na kami. 54 years na kayong kasal. Opo. 1971. Kumusta po yung buhay ninyo, di ba? Para maitaguyod ninyo yung mga anak ninyo. 54 taon. Nung unang namin, pagsasama, nagbobote bakal. Ganun Opo. Talaga? Ilang taon nun, binigyan siya ng tatay niya ng PUJ. Pasahero. Opo, pampasahero. Kaya po, nag-PUJ siya. At the same time din, nagbobote bakal din siya. Opo. So si Tatay Eddie, Kayo nung nasa bahay lang? masipag, oh. Opo. Habang nag-PUJ siya, nakilala siya ng yung ng mga bakal-bakal na dinadala sa Binondo. Parang yun yung scrap, no? Scrap. Hindi po yung mga buo naman na pwede naman gamitin sa opo, dinadala niya yung pala mga
mga makinang mga mamahalin. Kahit maliit lang na ganun, may gamit pa pala sa pabrika. Doon po, nagsimula din yung aming medyo pag-angat ng ano namin. Kabuhayan. Opo, Nung time na yun po ay ilan na po anak ninyo? 4 na Ano ba yung Ang mga dami anak nun na ninyo? yan. 4 na po. 4 lang po. 4 na po. Nang ano po lang. Apo. Oo. Lahat po ba sila ay may asawa na? Opo, may asawa na sila lahat. Ilan Kayo? po apo ninyo sa kanila? 8 po, tigdadalawa sila. Kaya sa 54 years po ng pagsasama nyo ng Kaedi, siyempre kayo rin po, dumaan kayo sa mga pagsubok. Yung buong pamilya nyo, hindi lang bilang mag-asawa. Di po ba? Ano po yung mga pinaka-natatandaan, yung pinaka-mabibigat na pinagdaanan ninyo? Nung pong nagkasakit ang nanay ko, talagang hanga ako sa kanya. 7 taon na bedridden ang nanay ko, nasa Gapan. Halos linggo-linggo umuwi kami ng Gapan, pero wala akong narinig na natutol o na huwag na tayong umuwi, huwag na tayong halos linggo-linggo nandun na tayo. Wala po. Pagkatapos tumupad, Opo, pagkatapos namin tumupad, punta na kami doon dahil bibigyan namin panggastos, bigyan namin ng kung ano man ang kailangan. Talagang itinuring niya ni Tatay Eddie na magulang niya yung nanay ni... Opo, hindi siya tumutol na gastos ka ng gastos, ikaw lang ba anak, ganun. Wala po. Tsaka pinagpagawa niya pa ng bahay ang nanay ko. Nagpagawa kami ng bahay sa Gapan. Sabi na, opo, sabi ng nanay ko, di nagmukha namang barong-barong ang bahay ko nung nagpagawa ka ng bahay. Bayaan mo na, ipapagawa kita. Sige, pinagpagawa niya. Kaya doon ako lalo ko siyang napamahal. gaano nyo kamahal si Kaedi? Ay, mahal na mahal po. Gaano? Kasing laki ng ano. Dahil naiyak na ako. Hindi ko ano kapag nawala siya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin pag nawala siya. Yun po ang ano ko eh. Kaya inaalaga ko siya. Ayokong wala siya. So ang umaakay po sa inyo, para talagang kahit isakripisyo ninyo yung sarili ninyo sa pag-aalaga, yung inyong pagmamahal. Opo. Gaano nyo na po ba katagal inaalagaan po si Tatay Eddie? Ano po, 1 taon pa lang naman. Una po akong nagkasakit. Natitik ako na may breast cancer. Tapos inalagaan niya ako ng 1 taon. Tapos noon, siya naman ang may demensya. Ibig sabihin po, dumating yung time na siya ang nag-alaga sa inyo nung Opo. kayo ang magkasakit. Hindi niya rin kayo iniwan. Opo. Oo. Talagang nung may sakit siya, kayo nag-alaga. Opo. Tapos nagkasakit kayo, siya nag-alaga sa inyo. Opo. Nagkasakit uli siya, hanggang ngayon, kayo pa rin ang nag-aalaga. Opo. Ito po yung huling inatake siya ng Opo. stroke? Na-stroke po ba siya? Oo. Pero yung dementia niya, 4 na taon na yun. 4 na taon. Apat. Nanay Ini, Tatay Reyno, O. alang-alang po doon sa ating mga taga-subaybay para maging aware po din sila tungkol sa sakit na yan na dementia. Ano-ano po ba yung mga napansin po ninyo na unti-unti ay nagkakaroon na siya ng ganyang karamdaman? Napansin namin, bigla na lang naiihi siya. Di ba't siya ka umihi? Di ko alam eh. Sabi niya. Tapos, meron pong pagkakataon, tutupad siya. Sa pagsamba. Opo, tutupad siya. Iba yung kulay ng ano niya, blue, tapos gray yung Amerikana pantalon. yung blue, Opo. tapos ang pantalon, Opo. kulay gray. Opo. Yung pong sa kapiya, pupunta siya. Buti kakilala niya yung mga tao doon sa Kalang Malinta. Opo. Papatawag ang aking bunsong anak para sunduin siya. Hindi niya kaya nang umuwi. Sumusulta kayo sa manggagamot. Opo. Sabi nga ganun, ano na yan, dementia na yan. Oo. Sinabi niya yung kung anong stage. Anong Tapos, naramdaman niyo po nung sinabing may dementia na siya? nalungkot po ako. Tapos ang sabi pa, ang tanong ko, may kagalingan po ba ang demensia? Yeah. Gagaling po ba siya? Wala nang kagalingan ng demensya. Ang binibigay lang na gamot para wag lalo siyang makalimot. Pero yung nakalimutan niya, hindi na babalik. Hindi na po. Tsaka ano po, yung palala hanggang sa tuluyan na niyang makalimutan ng lahat. Nanay Ini, nung sabihin po sa inyo na ito nga, magiging sakit ni Tatay Eddie, naalaala niyo po ba yung narinig po ninyo na mga aral ng Diyos na itinuro sa pagsamba at sa nung ikinasal kayo na, yun nga,
sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, magsasama kayo habang Opo. kayo nabubuhay. Naalaala niyo po yun. Opo, naalala ko yun, hindi nawawala sa isip ko. Tungkulin ko bilang asawa ang alagaan siya. Hanggang may buhay ako. Kaya nga panalangin ko, dagdagan pa ako ng lakas, ng buhay, para maalagaan ko pa siya. Talagang mahal ko asawa ko. At mahal ko ang Panginoon Diyos. Utos ng Diyos yan eh. Kaya ginagampanan ko tungkulin ko bilang asawa. At dahil sa mahal mo siya. Opo, napakabait niya kasi. Sobra bait. Napakabait niyang asawa, napakabait niyang ama sa mga anak ko. Nay, pagka nag-aalaga kayo sa kanya, di ba kayo nahihirapan? Hindi naman po. Nahirapan lang ako pagka yung may tupad ako, tapos mapupuyot ako sa gabi. Pero kailanman di kayo tumigil. Ay, hindi po. 45 years na akong diakonisa. Hindi ako tumigil, hindi ako nagpahinga. Tuloy-tuloy yan. Hanggang ngayon po, Opo, tumutupad pa rin po kayo. opo. Bakit po ganun kaya? Yun po ang pananampalataya ko na pagka oras at araw ng mga pagsamba, kailangan nasa kapilya ako at tumutupad ako. Parang nawawala lahat ng problema ko. Minsan nga dumarating yung bigla, parang bigat na akong gagawin ko. Total nilalakad lang naman ang kapilya namin, yan. Pagpasok ko sa kapilya, iiyak na lang ako, wala akong masabi. Iiyak na lang ako. Tapos pagkatapos ko umiyak na yun, tsaka ako magsasalita, kakausapin ko Panginoon Diyos. Yung paglabas ko, ang na nakalaog, kalooban ko. Wala na. Napakalaki po ng tulong ang mga aral na napapakinggan ko sa pagsamba. Yun po ang nagbibigay lakas at tibay ng aking pananampalataya na nasasabi ko sa sarili ko. Kaya ko to, may Diyos akong tutulong sa akin. Kaya po, kahit anong problema yan, basta mananalangin lang ako, wala na. Naibsan lahat. Doon sa 4 na taon kailan po nagsimula doon yung talagang hindi na kayo naalaala? Ay, ngayon po, hindi na talaga Ayun. totally, dahil hindi na siya nagsasalita. Ayun. 1 taon na siyang ganyan. Kaya miss na namin boses niya. So gaano po kasakit sa inyo yun? Ay, talaga pong masakit. Na dati kasama niyo sa pamamasyal, di ba? Pero yung nang nag-trending, di ba, ay hindi niyo siya kasama. At winish niyo nga na sana nandun kasama niyo siya sapagkat maganda yung lugar. Ano ang pakiramdam niyo nun? Ay, talagang lungkot na lungkot po. Pagka nakakapunta ako sa mga lugar na magaganda, o mga kumakain sa, yayayain ako mga anak kong kumakain sa labas, sana nandito daddy mo para nakakakain din siya nito. May babalikan po ako. Nung ikasal po kayo, ano po yung natatandaan po ninyo itinuro sa inyo? Tatandaan ko po, magsasama kayo sa hirap at ginhawa, Opo. sa kalusugan at karamdaman, at hanggang sa papaghiwalayin ka na kamatayan. Walang iwanan. Ikaw ang ama, ikaw lang ang ibigin tuwiran. Handang Mga kaibigan, narito pa rin po tayo sa lokal ng Pulo, dito po sa distrito ng Kamanaba, para po ibahagi sa inyo ang mga aral ng Panginoon Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo na dapat ay sinusunod ng mga mag-asawa. At kanina, kapatid na Reyno, Opo. napakasarap nung Kwentuhan natin kanina, kay Kaine. kay Kaini Opo. at saka sa kanyang asawa. Hindi natin namalayan po yung oras Oo. eh. At saka sa mga anak nila po. niya, Anak nandun, nila. oo. Opo. At naniniwala tayo na napakarami ang naantig Opo. doon sa kanilang istorya. Mhm. No? Nakita natin yung pagsisikap ng mag-asawa na maipadama sa isa't isa Yung kanilang yung pagmamahal. na yun naman ang talagang dapat. Opo. Di ba? Ngayon, kapatid na Reyno, alang-alang doon sa ating mga taga-subaybay, Mhm. ibahagi natin. Opo. Ano ba yung mga aral ng Panginoon Diyos na dapat ay masunod ng mag-asawa? Ang isa po ay ang nakasulat dito po sa Mateo 19, at siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.
Dito po, mga mahal naming taga-subaybay, ay sinitas po ng ating Panginoong Jesucristo ang salita mismo ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kumbaga kapatid na Reyno, no, iiwan yung comfort zone. Opo. Halimbawa, yung kinalakan nilang bahay, di ba? Yung niluluto ng kanyang nanay, di ba? Para makisama doon sa Opo. kanyang mapapangasawa, Opo. di ba? At kasi nga, ayon doon sa inyong binasa, sila sa harap ng Panginoon Diyos, iisa na lang. Opo. Kaya hindi na po yung ako Oo. o kaya siya, Ayun. kundi tayo. Sila na pong dalawa. Oo. Team na po silang dalawa. Ayan. Kaya sa relasyon ng mag-asawa, Mhm. hindi puro kilig Oo. o puro saya na lamang. Opo. Siyempre may darating na mga pagsubok, mararamdaman ng sino man na parang pagod na siya, Opo. di ba? O parang gusto na niyang mag-time out saglit. Pero at the end of the day, Mhm. di ba? Babalik sila doon sa pinagsimulan ng lahat. Opo. Kasi pinili nila. Isa't isa. Pinili nila yung isa't isa. Di ba? At hindi ang solusyon yung sila ay maghiwalay. Kaya po sana napansin din ng ating mga taga-subaybay, doon po sa huling bahagi ng talatang binasa namin, ang mahigpit na tagubilin po, ang pinapagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ayan. Ito po ang dahilan, mga mahal naming taga-subaybay, kung bakit po sa Iglesia ni Cristo ay hindi po pinahihintulutan ng paghiwalay o lalo na po divorce. Kaya po, divorce is not an option. Kapag nagkakaroon po ng suliranin ng mag-asawa, hindi ang solusyon maghiwalay. Ang solusyon po, dahil sila'y iisa na po, sila'y iisang team, magkakampi, hindi po magkalaban. Magkakampi po na ang kalaban ay yung problema, yung pagsubok. Kaya po pagka ito, ang laging nasa sa isip po ng isang lalaki at isang babaeng mag-asawa, sila mag-asawa, kahit ano po sigurong lala o bigat ng suliranin, Makakaya nila. kaya po nilang lampasan. Ngayon, alamin po natin sa patuloy na pagtuturo ng Biblia, Opo. hanggang kailan po ba dapat magsama ang mag-asawa? Babasahin ko lamang po. Ang nakasulat dito po naman sa Roma 7, ang talata po ay 2. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Dadapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia, mga mahal naming taga-subaybay. Ang asawa po, itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Napakaliwanag nun, kapatid na Reyno. Kaya yung mahalagang maunawaan ng mag-asawa na ikinasal, may bond na sila. Kumbaga, yung tali na sinasabi dyan, yung kautusan ng Panginoon Diyos, hindi literal na tali. Opo, kautusan po ng ng Diyos. Panginoon Yes Diyos. po. Na yung mga kautusan yun, kaya nga sinabing kautusan, Mhm. dapat pong sinusunod. Ngayon, kailan lamang po makakalag yun? Yung kautusan ng Panginoon Diyos na itinali sa mag-asawa. Ang sabi po sa talata ng Biblia, kung ito ay namatay na. Kaya talaga pong ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na kasunduan po. Kaya talagang ang pag-aasawa po ay hindi minamadali yan. No? Kailan pinag-iisipang mabuti yan? Mabuti. Ng ilang beses. Oo. Opo, maraming Hindi beses. kagaya yun ng lagi na lang pag nagustuhan mo, add to cart ka ng add to cart na. Kapag ayaw mo na, pwede mo ipa-cancel. Opo. Hindi ho ganun eh. Kaya tama, sabi nyo kanina, kailangan pinag-iisipan nyo ng paulit-ulit. Di ba? Hindi mo kailangang kapag hindi nag-workout, ayawan na. Ngayon, kapatid na Reyno, para po ang pagsasama ng mag-asawa ay magtagal. Ano ba ang dapat po na maging dahilan? Kaya sila nagpasyang magpakasal, magsama habang buhay. Babasahin ko lamang po. Ang nakasulat dito po naman sa Kawikaan, sa 5, ang talata po ay 15. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal at ang tanging mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Ang mensahe po ng talatang binasa namin sa inyo ay napakaliwanag. Direct to the point. Pagmamahal po ang dapat magbunsod o mag-udyok sa isang tao sa paglusong sa buhay may asawa. At pag-ibig din po ang dapat na mamalaging nagbubuklod sa kanila
bilang mag-asawa. So hindi pala yung kagaya ng nababalitaan nating dahilan nung iba. Kaya nagpapakasal, nag-aasawa, dahil sa opportunity na makapang-ibang bansa, Marriage of convenience. yung convenience, Hindi ho dapat ganon. Hindi po. Kailangan pagmamahal. Labag po yun sa pagtuturo ng Kasi kapag ganyan po ang naging dahilan, yung pagmamahal, tingnan niyo yung nangyari po doon Di ba? sa mag-asawa, kay Nanay Ine, tsaka kay 54 Tatay years. Eddie. 54 years silang kasal, di ba? Talagang, at saka ito yan kapag ka dumating na yung pagsubok sa buhay, kagaya nung yung naging mabibigat na sitwasyon, sitwasyon ng buhay. nagkaroon sila ng karamdaman, di ba? Nagtulungan sila sa isa't isa, di ba? Nung ang magkasakit ay si Nanay, Ang nag-aalaga si si Ka Tatay. Eddie. Oo. Tapos nung si Ka Eddie naman ang May nagkasakit, sakit, at hanggang ngayon, inaalagaan naman po ng kapatid na Ine. yung ginawa ni Tatay Eddie at Opo. saka yung response ni Nanay Ine doon sa pagmamahal ni Tatay Eddie sa kanya, Opo. yung ba yung dapat na maging paraan talaga para mapatunayan ang pag-ibig sa isa't isa? Opo. Ito po, babasahin ko ho sa inyo ang nakasulat dito po sa Kawikaan pa rin. Sa 31 naman po, ang mga talata po ay 10 hanggang 12. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Napakapalad po ng isang tao na nakasumpong ng mabuting asawa. Isipin po natin, mga mahal naming taga-subaybay, ang sabi po sa talata ng Biblia, higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Isipin ninyo yun. Bakit pong mapalad yung nakasumpong ng mabuting asawa? Ang sabi po sa talata, pinaglilingkuran ng asawa habang sila'y nabubuhay at pawang kabutihan ng ginagawa at hindi kasamaan. Kaya pala yung sabi ro sa binasa ninyo, higit pa sa mamahaling alahas. Alahas. Di ba? Yung natamo Opo. ng isang lalaki na nakasumpong ng mabuting At asawa. ganoon din yung babae. Ayan, Opo. tama, vice versa. Kaya talagang parang parang nanalo siya sa isang patimpalak, Opo, Kumbaga, grand prize. Grand prize, di ba? Opo, grand Kumbaga, priceless Yes. yung natamo niyang tagumpay. At hindi po ba't ganyan-ganyan, mga mahal naming taga-subaybay, ang nakita po natin na ginawa po noong mag-asawang si Ka Eddie at saka si Ka Ine. Oo. Yung talagang naglingkuran sila sa isa't isa at ginagawa hanggat sila'y nabubuhay. Ayan, kumbaga, sabi nga ng Nanay Ine, Mm. walang iwanan, Iwanan. di ba? Apo. At hindi po ba yan nga ang nakita po natin na ginawa po ng mag-asawang si kapatid na Eddie, si kapatid na Ine? Naglingkod po sila sa isa't isa. Ginawa nila ng mabuti ang isa't isa at hindi ng kasamaan. At ang napansin natin, kapatid na Raynon, hindi lang ang isa't isa ang pinaglingkuran nila. Ang lalo nilang pinaglingkuran ay ang ating Panginoon Diyos. Apo. Di ba? At yun naman ang ipinamana nila sa kanilang mga Mga naging anak Opo. at maging apo pa. Sipin nyo, si Ka Ine ay 43 years na Oo, Diakonesa. na diakonesa. Ang Ka Eddie naman ay 45 years na diakono hanggang sa naging Pangulong Diakono nga po sa kanilang lokal. Oo, sa Tapos lokal yung ng mga- Malinta. Opo, no? tapos yung mga anak nila, pinalaki rin po nila sa tungkulin sa iglesia. At hanggang ngayon, hanggang sa mga apo, ay puro mga may tungkulin sa iglesia. Pinakinabangan nila ang ginawa nilang pagsisikap na makapagturo at yun ang resulta. Kumbaga, masisiglang mga kaanib sa Iglesia ni Opo. Cristo. Yung kanilang mga anak at maging ang kanilang mga apo. Kaya nakita natin yung pagiging masunurin po sa kanila. Mula sa kanilang mag-asawa, kay Nanay Ine, kay Tatay Eddie, hanggang sa kanilang mga anak at mga apo. At nakita rin natin, natutunan po ng mga anak nila. Yun ang nakita nila sa mga magulang nila. Kaya yun din ang sinikap nila na sa kanilang mag-asawa, sa kanilang, nung lumusong na rin sila sa buhay may asawa, yun din ang tinularan nila. Ayan. Di ba? At itinuturo nila hanggang sa kanilang mga anak. Kapatid na rin, ano Opo. naman po ang kabutihan ng maging masunurin sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa atin ng pamamahala sa iglesia? Ganito po ipinakilala ng Biblia ang masunurin sa mga utos ng Diyos. Dito po sa awit 128, mga talatang 1 hanggang 4. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay
sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man, kung si Yahweh, buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Ayon po sa Biblia, mapalad po ang tao na ang adhika ay sumunod lagi sa utos ng ating Panginoon Diyos. Bakit po mapalad? Sapagkat ang sabi rin po, hindi magkukulang sa anumang kailangan, magiging maligaya, uunlad, pagpapalain po ng ating Panginoon Diyos at hindi lamang po yung tao. Kasama po sa pagpapala yung kanyang asawa hanggang sa mga anak. Pakaganda, no po? Kaya mga kaibigan, kung sa panahon po natin ngayon na maraming problema, Napakahirap ng buhay. lalo na yung mga nararanasan natin ngayong krisis sa ekonomiya, di ba? At may mga pagkakataon na may mga sitwasyong darating sa buhay ng isang tao na susubok pa sa kanilang relasyon bilang mag-asawa, Katatagan ng kanilang di ba? pagsasama Pero, bilang mag-asawa. mga kaibigan, pwede pa pong maging masaya. Pwede pa pong maging matatag at buo ang pagsasama ng mag-asawa kung tayo po ay magiging masunurin sa mga aral ng ating Panginoon Diyos na itinuturo po sa atin. Nawa po, mga kaibigan, ay nakatulong po sa inyo ang ginawa po naming pagtalakay. Pero bago tayo matapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Muli mong ibiniyaya ang pagkakataong ito para ituro sa amin at sa aming kapwa ang iyong mga katotohanan. Sana po makatawag ito ng pansin sa lahat ng mga mag-asawa, maging sa mga lulusong sa buhay may asawa, na meron kang inaasahan sa bawat isa na dapat naming masunod para maging matagumpay ang pagsasama ng bawat mag-asawa. Kailangan po ito ng bawat isa sa amin, lalo na sa hirap ng buhay. Pinangakuan mo po ang lahat ng mga masunurin sa iyo na pagpapalain mo po at ililigtas sa araw-araw. Tulungan mo po maging ang aming mga taga-subaybay na hindi pa po namin kasama sa loob ng iyong banal na iglesia. Makasama na po namin sa tunay na paglilingkod sa iyo na itong hinahanap mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon po naming Jesus, muli mo po kaming ilapit sa Panginoon Diyos. Makamtan po namin ang aming mga kahilingan. O Ama, sumasampalataya po kami. Muli mong pinagpala ang kabuuan ng iyong banal na iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat ng ito, inihiling po namin sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.